Tama, Bianca, pinag-uusapan natin ang sunod-sunod na pagpapakawala ng drone at rocket missile ng Hezbollah sa hilagang Israel. Sa nakalipas na oras, nagkaroon din tayo ng mga air raid siren sa mga lugar ng Galilee Panhandle tulad ng Manara, Misgav-Am, Kiryat Shmona at pati na rin sa mga bahagi ng Western Galilee dito. Hanita, kanina nagkaroon pa ng babala sa drone o may mga sirena rin sa Acre na nasa timog ng kinaroroonan ko ngayon. At gaya ng inilarawan mo ang sitwasyon sa lugar, sarado ang mga paaralan. Talagang nasa antas ng emerhensya dito sa Navia. Walang tao sa mga kalsada. Wala akong nakitang naglalakad sa labas. Nagtatago ang mga tao sa kanilang mga bahay kahit na walang utos na manatili sa loob. Habang nangyayari ito, patuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Timog Lebanon na nakatuon sa sentrong lungsod ng Tyre na nasa baybayin, isa sa pinakamalalaking lungsod sa Timog Lebanon, pati na rin sa iba pang mga lugar sa Timog Lebanon. Kasabay ito ng pag-usad ng mga puwersang panlupa na umabot sa pinakamalalim nilang posisyon sa loob ng 26 na taon sa Timog Lebanon mula nang umatras sila noong taong 2000. At pag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkakakuha ng IDF sa Beaufort Castle, kapwa sa aspeto ng militar at simbolismo. Oo, higit na mahalaga ang simbolismo, Bianca. Alam mo, medyo limitado ang magagawa ng Israel sa ngayon. Pagdating sa pagsubok na magdulot ng pinsala sa Hezbollah, hindi natin nakikita ang malawakang pag-atake sa sentro ng operasyon ng Hezbollah na nasa timog ng mga suburb ng Beirut. Kaya mas napapansin natin ngayon ang mga hakbang sa mismong lugar na mas simboliko. Hindi ibig sabihin nito na walang militar na kahulugan ang pagpapalawak ng Israeli forces sa security zone. Pero kung kakausapin mo ang mga residente dito sa hilagang Israel, para sa kanila, ang larawan ng tagumpay ay hindi ang bandila ng Israel sa halos 5,000 taong gulang na Crusader fort, kundi ang normal na pamumuhay dito sa hilagang Israel. Pagbabalik sa normal, mga batang pumapasok muli sa paaralan at pagbubukas ng mga negosyo. At hindi yon nangyayari kahit pa makuha o hindi ang Beaufort Castle na nakapwesto sa estratehikong lugar at nagmamasid sa paligid. 9 kilometro lang o 5 milya mula sa isa pang malaking lungsod sa Timog Lebanon ang Nabatia na maaring magpahiwatig ng susunod nilang balak. Pero sa ngayon, ang pagkuha sa kastilong ito, ang Beaufort Castle, ay hindi pa talaga nagbabago ng sitwasyon sa lupa. Mas tungkol ito sa ginagawa ng IDF nitong nakaraang 48 hanggang 72 oras at iyon ay ang pagpapalawak ng kanilang kontrol sa lupa sa Timog Lebanon. Tama, medyo simboliko lang ito gaya ng mga nakita nating kamakailan. Pero gaano ba kakontrolado ngayon ang sitwasyon? Anong pwede nating asahan sa mga susunod na oras at araw? Tingnan mo, Bianca, kailangan natin tanungin ang ating sarili kung bakit nga ba nagpapalala ang Hezbollah sa simula pa lang. Nagpasya itong gawin yon habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa antas militar sa pagitan ng mga opisyal ng Lebanon at Israel sa Washington. Ganitong paraan nila para hadlangan ng pag-uusap. Sinusubukan nilang pabagsakin ang mga pag-uusap at idamay ang Lebanon dito dahil alam nilang habang pinalalawak nila ang kanilang pagpapakawala ng mga rocket at drone sa hilagang Israel. Gayon din sa usapin ng tindi at pati na rin sa layo at lalim ng inaabot ng kanilang mga target mula sa hangganan, magdudulot din ito ng mas malakas na tugon mula sa Israel. Para sa kanila, mas maraming pinsala sa Lebanon ay mas lalong nagpapataas ng pressure sa pag-uusap. Kaya ang sinusubukang gawin ng Hezbollah ay hikayatin ng Israel na dagdagan ng kanilang mga pag-atake sa Timog Lebanon, umaasang ito ay makakasira sa diplomatikong pagsisikap sa pagitan ng Beirut at Jerusalem. Sige, Ariel Ostram, Senior Correspondent sa Gitnang Silangan. Salamat at ingat ka lagi. Habang pinag-iisipan ng mga opisyal ng seguridad ng Israel ang mga susunod nilang hakbang sa Lebanon, nanawagan si National Security Minister Tamar Ben-Gvir kay Benjamin Netanyahu na utusan ang pag-atake sa mga kuta ng Hezbollah sa Beirut. Nandito kami sa Hilagang Hangganan, sa Shtula. Nandito kami sa Hilagang Hangganan sa Shtula. Malino naming sinasabi na dapat patagin ang dahiya. Tinutulan ko ang dating tigil putukan. Ngayon, sinasabi kong kailangan din nating patagin ito. Ginagawa ng IDF ang trabaho nila. May 600 miyembro ang Hezbollah. Salamat sa Diyos.
Napatay na nitong mga linggo, pero hindi pa sapat. Ang nangyayari sa kanila ay dahiya. Dapat nating puntiryahin ang dahiya. Patagin ito, at patagin itong muli. Ang Hezbollah ay dahiya. Patagin ito. Hezbollah, edaksya. Ginagawa ko ito sa Hezbollah sa Dahiya. Sinasabi ko ito kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Mahal kita at pinahahalagahan. Panahon na para patagin ang datsya. Nirerespeto at dapat nating pasalamatan si Pangulong Trump sa pakikipagtulungan. Pero ang pulang linya ay pananakit sa sundalo, sibilyan at dapat patagin ang datsya. Ang ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel ay hindi kailanman natatakot magsalita ng kanyang saloobin. Kasama na natin ngayon si Senior Correspondent Owen Altschuler sa studio. Bianca, Alam mo bang gusto niyang patagin ang datsya? hindi ko narinig yon. Hindi ko alam kung napansin yon ng lahat, beses. Bago tayo magkomento sa sinabi ni Ben Gvir at sa halaga o inaasahan nito, tingnan muna natin ang mas malaking larawan. Kasabay ng lahat ng nangyayari sa lupa at sa himpapawid, may mga pag-uusap din tayo. Nasaan na tayo doon? Tama, para itong isang paralel na universo kung tutuusin, Bianca. Noong nakaraang Biyernes, may delegasyon ng militar ng Lebanon na pumunta sa Pentagon para ipresenta kung paano nakikita ng militar ng Lebanon ang mga bagay-bagay at kung ano ang nakikita nilang paraan para umusad ang koordinasyon nila sa Estados Unidos at sa Israel. Ayon sa Haaretz at isang source mula Israel, kabaligtaran ng ideya na yon kumpara sa tigil putukan noong Nobyembre 2024. Sa pagkakataong ito, magtatatag ang militar ng Lebanon ng mga espesyal na unit na sadyang sasanayin at dadaan sa masusing pagsusuri. At ang mga unit na yon ang siyang pupunta at magdidesarma sa Hezbollah. Sabi ng opisyal ng Lebanon sa Al Jazeera, walang itatatag na ganung unit. At Bianca, ang susunod na hakbang ay ang mga usapang pampolitika na balitang gaganapin kasama ang dalawang embahador, si Yechiel Leiter sa panig ng Israel at ang embahador ng Lebanon sa DC sa kabilang panig sa Martes at Miyerkules upang pag-usapan ang usaping pampolitika. Bianca, pakiramdam ko na wala na ng sigla ang mga usapang ito. Sa tingin ko kasi iniisip ng gobyerno ng Lebanon na hindi kayang tuluyang talunin ng Israel ang Hezbollah. Hindi kayang tuluyang talunin ng Estados Unidos ang Iran. Dahil dito, hindi sapat ang pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa Lebanon para magawang harapin ng gobyerno ang mga panganib ng kalkulado at realistiko at tunay na tanggalan ng armas ang Hezbollah. Mukhang hindi pa rin sila handang gumawa kahit maliliit na hakbang gaya ng pagluwag sa mahigpit na batas ng Lebanon laban sa pakikipag-ugnayan sa Israel. Matapos ang matapang na hakbang ng gobyerno ng Lebanon sa simula ng pag-uusap, tila humina ito kahit nagpapatuloy na lamang bilang formalidad. Kaya tila walang usad sa ngayon at may mabibigat pang hamon sa darating. Kung titingnan mo mula sa panig ng Israel, punong ministro Benjamin Netanyahu, ano ang mga interes niya ngayon, lalo na pagdating sa sitwasyon sa Iran, na mukhang hindi na muling magsisimula ang digmaan doon. Maari pa rin itong mangyari pero mukhang may nabubuong kasunduan doon. Ano ang interes niya tungkol sa Hezbollah ngayon? Tama ka, lahat nakatingin sa Iran, Bianca, pero alam mo namang hiwalay ang issue sa Lebanon para sa publiko ng Israel. Narinig natin kay National Security Minister Tamar Ben-Gvir na dapat patagin ang dahiya kahit anong mangyari. Pero Bianca, totoo na lahat ng Israeli, anuman ang paniniwalang pampolitika, ay may tunay na simpatya at empatya. Konektado ito sa mga tao sa hilagang bahagi ng bansa na binobomba at hindi na naman makakapagpadala ng anak sa paaralan sa Kiryat Shmona sa hangganan ng Lebanon. At may tunay na pakiramdam ng pagkadismaya sa karamihan ng publiko at malakas na pakikiisa sa mga tao sa hilaga. Si Ben-Gvir, tulad ng dati, ay nagsasalita mula sa sarili niyang pananaw at sa pananaw ng kanyang mga botante. Pero Bianca, mas marami na yon ang sumasang-ayon sa ganitong opinyon sa Israel. Maraming tao ang nadidismaya. Tulad ng sabi niya, may sariling pananaw si Donald Trump sa interes ng Amerika, pero maaring iba ang interes ng Israel dito. Posibleng dilabag ng Hezbollah ang pulang linya ng Israel, kaya pinayagan ng punong ministro ang militar na lumagpas sa buffer zone sa Timog Lebanon at magsagawa ng mas agresibong aksyon. Kaya mas malaki ang suporta ng publiko, higit pa kina Ben-Gvir at kanyang mga taga-suporta. Mas malaki ba ngayon ang hidwaan sa pagitan ng US at Israel at sa pagitan ng kanilang mga interes kaysa noong 1 buwan, 2 buwan na ang nakalipas at bago pa ang digmaan? Sa totoo lang, wala pa tayong nakikitang pampublikong hidwaan dito at tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uusap. Sigurado akong magkakaibang mga interes, Bianca, sa hinaharap. Posibleng meron at sa tingin ko, nasa kamay ni Netanyahu hindi ito unang beses na ipaliwanag kay Donald Trump kung bakit. Mahalaga ito sa Israel kaya dapat din ito maging prioridad ng Estados Unidos. Bakit na ba?
ang patuloy na kalamangan ng Hezbollah sa kapangyarihan sa Lebanon at pagbabaril sa mga sibilyan at sundalong Israeli. Para sa militar ng Israel, kailangan nilang agad maghanap ng solusyon sa usapin ng mga drone na gumagamit ng fiber optic cable. Mahalaga rin ito sa Estados Unidos. Si Netanyahu, para sa interes ng Israel at sariling kaligtasan sa politika, ay papasok sa eleksyon, gaya ng inamin niya kay Donald Trump na tagahana niya sa politika. Ang Kiryat Shmona, Bianca, ay hindi na naman maipapasok ng mga magulang sa paaralan ang kanilang mga anak. Tradisyonal na baluarte yon ng Likud at mga taga-suporta ni Netanyahu. Kung bigo at dismayado pa rin sila pagdating ng araw ng halalan, maaring ilabas nila ang galit sa Likud at Netanyahu at maridinig ang hinaing nila sa mas maraming tao. Kasama ang publikong Israeli na lubos na nakaunawa sa mga nangyayari sa Hilaga at sa kalagayan ng mga residente roon. Salamat, Owen Altman, Senior Correspondent.